Katunying at ka-Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Itinanggi ng International Criminal Court ang pahayag ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na nawawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, sa katunayan ay nasa custody na ito ng ICC Detention Center sa The Hague, sa Scheveningen, The Hague, habang naghihintay ng paglilitis para sa kasong crimes against humanity. Ang detention ni Duterte ay minarkahan na isang makasaysayang sandali dahil siya ang pinakamataas na Asyano. Actually, siyang first yata na Asyano. Asian? Asian leader. Hindi lang leader lang Pilipinas. Sa International Court, meron na bang Pinoy leader? Wala pa. Kaya nga, siyang kauna-unahan. Siya kauna-unahan. Pero sa Asia, siya ba? Oo, meron ka na bang nabalitaang wala pa nga, Nakakulong ang dating Pangulo sa isang pasilidad na tinatawag na The Hague Hilton. Aba? Parang hotel, ano? So, hindi sa Sahig. Sahig. Kundi sa Hague. The Hague. The Hague Hilton. Na maganda, well-ventilated, air-conditioned at ang pagkain ay minomonitor. Bukod sa sumusunod dito sa International Human Rights Standards, kabaligtaran sa pangit na kondisyon ng mga bilangguan sa Pilipinas. Sa latest report mula sa Philippine Embassy sa the Netherlands, sumailalim po si Pangulong Duterte sa medical check-up at maayos naman ang kondisyon nito. Hiniling ni Duterte na makausap ang isang consular officer para mapadali ang pagbisita ng kanyang mga abogado at pamilya. Isyu ng bayan, isyu ng totohanan. 2x2. Pagmaitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Take a little walk, Maganda morning. go across the Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. desert ship. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Secrets of Friday! Yuhuu! and
Totoong Friday na ho ito, mga magulang, mga kapatid, mga kapitbahay. Today is March 28. March 28. Aha, Friday. Along comes a Teka. Mukhang lumampas umadjust ng yung- 2 lumampas linggo. yung relo mo. Parang nagmamadali ka ng Ay, March 14 pala. March 14. Payday! Araw ng sweldo. Payday Friday. Ayun. Swell day. Kaya pala yung mga nakita kong nakasabay kong nakikita ko sa mga bus kung batsero. Abay, maaga, punuan ng mga bus at maaga. Oo, at ganawa ng yung iba natulog na habang nasa biyahe. Nakikita ko kanina. Yun naman ang tama. Yun ang tama. Oo. Kukuha ka ng konting hihirit ka. Hihirit ka ng mga huling hirit. Habang nasa bus, makapag-recharge ng konti. Kasi yun na lang ang pagkakataon. Yun na lang ang ng budget. pagkakataon. Tayo nga, hindi ba yung snooze? Oo, snooze. Yung snooze nga, halos 10 minuto lang yan. Parang nakabawi, parang nakadagdag ka ng isang oras eh. Oo, O di lalo na yung, yung nakatulog ka mga ng konting mahaba. nap na ganun. Power power booster eh. Totoo. Diba? Oo. Kaya yung mga driver natin na mga nakikinig sa atin ng mga drivers, Hi. Power nap. medyo- malaking tulong yun. medyo kampo hinay-hinay lalo sa Commonwealth pagka Hinay-hinay. naakit kayong Oo. magmaneho. Wag. Huwag masyadong matulin. Oh, at hindi lang sa mga bus, pati yung mga truck. Kanina may nakasabay ako, truck pa naman ng basura. Ba't ba kailangan magmadali ang truck ng basura? Baka nababahuan yung driver doon sa karga niya. Ba't ba? Muntik tuloy masuro yung mga nakamotor doon Pambira. nasa unahan niya eh. Si Mario Joseph. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Tandaan- Chillax lang. Ha? Especially nga yung may mga pasaherong karga-karga. Oo. Isipin ninyo mga Yung buhay. Oo, Buhay. mga kababayan, yung buhay. Pagpapahalagahan natin ang buhay ng mga sakay natin at buhay ng ibang mga motorista at syempre buhay ng mga pedestrians, lahat ng mga tao sa lansangan. Yan ay Kailangan hindi fake news yan. Hindi fake news yan. Nakita talaga natin yan. Nakikita natin araw-araw sa kalsada. Oo, ang sitwasyon ng ating mga kababayang napakalayo. Ayan, Oo, kaya yung MRT7, sana Sana. DOTR Secretary Vince Dizon, Oo. sana yung sinabi mo na may partial operability Operability. bago Yun. matapos yung termino ni Pangulong Marcos, Mm. mangyari yan. Nako, tumagal na ng tumagal. Ba't ba hindi ba pwedeng kahit man lang mula dito sa Trinoma man lang hanggang Fairview lang. Hanggang Fairview. Diba? pwede, no? Ang laking tulong na yan. Totoo Doon yun, lang. Doon lang Kumbachero. sa ano na yun. Tama ka. Baka Wag na, pwede yun. Meron kasi nagsasabi baka pwede hanggang Don Antonio lang sa Ever. Maikli yun. Maikli yun. Hanggang Fairview na. Fairview. Bawin-bawi na yun, Kumbachero. Laking tulong mo nun. Secretary, baka naman may magawa kayo na mas mabilis pa. Kasi kung ang sasabihin natin bago matapos ang termino, parang Matagal sa pa yun. 2028 na yun. Matagal pa yun. Oo, matagal pa yun. Ang problema naman yata, Kumbachero, sa right of way is sa Bandaron. Doon sa may San Jose del Monte Dun sa naman yata Bandaron. Pero dito sa Oo. tama. Sige, bukas sige, na bukas baka din. At, pwede. Oo. mag-usap tayo dyan. Usapan, parang tayo yun. Payday Friday! Kaya Yan. leksihan natin. Bilisan natin. Nako, talagang kailangan masigla tayo pag ganitong Payday Friday. Si Mother lang Si Mother namin dito talagang parang nakakain ng spinach at masiglang-masigla. Ganon din si Tina. Greg, Si Tina. at si Alintina. Si Alintina. Kaya lang hindi yata spinach ang nakain. Ano? Mukhang Butong pakwan. Butong pakwan. Nilapitan ko si Aling Tina dito. Good morning, sabi nga, Ma'am Tina. Sabi ba naman sa akin I'm busy. Taray. Ang taray. Mahina siguro benta. Kaya ganun. Ay, nako po, patuloy tayong sumusubaybay sa mga pangyayari. Mamaya nga ang dami kong mga video Kumbachero na napapanood lately na nito lang mga naglalabasan. Yung mga pangyayari bago na isakay sa eroplano ang dating Pangulong Digong Duterte. Ibang klase itong si General Nick Torre ay merong may humahanga sa kanyang katapangan at sa kanyang yung kanyang ano ba tawag doon? Yung bang pagtupad ng kanyang tungkulin, pagtupad ng utos sa kanya. Kasi hindi naman kikilos siya ng Talaga?
nang walang nag-utos sa kanyang mas mataas eh. Bilang isang sundalo, bilang isang pulis. Pulis. Eh sumusunod lang yan sa chain of command. Oo naman. Pero yung makapagpatupad siya ng ganun, ng ganung kautusan with conviction, Yes. with courage and integrity, Oo. abay kakaiba yun, ano? Maraming nagsasabi na hindi magagawa ng ibang general yun. Hindi totoo yan. Oo. Palagay ko. May hindi yung iba sabi nga, 'di ba? Pag pumasok sa isang lugar ang dating pangulo, parang yumuyukod ang lahat eh. Talaga. Ha? Parang tumatahimik ang lahat. Ha? At parang nahihintakutan ng lahat Oo pag naman. pumapasok sa isang lugar ang dating pangulo. Hindi lang ang dating pangulo, pati si VP Sara. Oo. May ganun ding effect ang presence ng mag-amang ito eh. Pero in the presence of General Nick Torre, hindi, walang epekto. May mga narinig ko, hihilahin ko yan. May ganun, may may narinig. Hindi ko lang alam kung sino yung tinutukoy niyang hihilahin niya. Oo. Hihilahin niya. Tapos nakikipag sagutan siya. Pinusasan si ES Mijaldea. Dea, oo. Oo, at Binasahan muna. binasahan ng We have the right Miranda to remain rights. silent. Oo. Yeah. Ganun mga pangyayari. Kaya naman yung mga, syempre, yung mga nasa panig ng mga Duterte, galit na galit kay General Nick Torre. Pag nakita mo yung mga pambabalahura kay General Torre ngayon sa social media, sasabihin mo May ginawa pang AI na siya ay pasayaw-sayaw. May nakita pa akong siya ay inihalin tulad kay Diwata. yan. Diba? Tapos nilagyan ng lipstick na makapal. Naku, grabe ano. Tingnan natin kung kunin natin from the horse's mouth kung ano talaga ang buong pangyayari bago na isakay Bakit ng sasagutin na ba tayo ni General Torre ngayon? sana naman sagutin na tayo. Totally si Senator Bato sumagot na Sumagot pala na. sa telepono kahapon. Kahapon yun, Mother, ano? Kahapon yun. Sa panayam nila Henry at Karen. Ang tawag nga ni, nakikinig ako kay Henry kahapon. Napakinggan mo. Sabi nga ni Senator Bato, patungkol kay General Torre, si General Torre daw ay lasing sa lasing. kapangyarihan. Lasing sa kapangyarihan. Lasing sa kapangyarihan. Yan. So, subaybayan natin sa kabuuan ng palatuntunan. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalam Tang, Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. ACS Balita kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, March 14, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. EDSA Busway Concourse binuksan na, inaasahang magpapalakas sa commuter access. Presyo ng retail price ng karneng baboy bumaba ng 10 piso kada kilo. Pag umano'y pag-detain kay First Lady Lisa Marcos sa US, tinawag ng Malacanang na fake news. 90% ng mga kasong isinasampa sa ombudsman politically motivated. Live-in partner ni dating Pangulong Duterte na si Hanelat kakasuhan ng PNP sa pananakit sa isang babaeng pulis. Apat patay, 3 sugatan sa sunog sa Malabon City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News.
Aba, maaari na raw ma-enjoy ng mga commuter sa Metro Manila ang lalong pinahusay Umapagas pa! na-access sa EDSA Busway sa pagbubukas ng SM North EDSA Busway Concourse. Ayan, makikita ba natin? Isang pala, joint yan. initiative ng Department of Transportation at ng SM Prime Holdings Incorporated. Yun. Ito yung binabanggit ni Secretary. Na ang Pwede hirap- naman palang ganun. Ang hirap-hirap ikaw makapunta dun sa sakayan. Sa sakayan, Nagagayahin na rin ng DOTR at magpapagawa ng maraming ganyan. Ayun nga naman, Pwede pala. komportable para sa mga commuters natin. Katuwang din sa proyekto ang DPWH, MMDA, Quezon City Government at 2x2. Yan, hindi po kasama. kasama. Ang Uy, makabagong... nakibuyo-buyo naman tayo dyan, nakibuyo-buyo lang tayo. Sabi Ang natin, makabagong... tama yan. yan. Magaling yan. Ang makabagong pasilidad ay isang mahalagang interchange station sa EDSA na magbibigay ng mas mabilis, mas ligtas, mas maginawa at mas maayos na daan para sa iba't ibang uri ng transportation sa SM North EDSA. Sa inaugurasyon kahapon, sinabi ni Secretary Vince Dizon na mahalagang hakbang ito sa pagpapabuti ng EDSA busway system na ang layunin ay maging maayos ang karanasan ng mga commuter na dadaan dito sa harap ng araw-araw nilang pakikibaka sa matinding traffic sa Metro Manila. Ang bagong busway concourse ay walang putol na nakalink sa SM City North EDSA at SM Cyber West. Ba't hindi nabanggit ang Trinoma? Hindi naman sila gumaste. Dapat magkaroon din ng ganito Bumakas kayo. Dapat bumakas kayo, mga taga-Trinoma. Pagawarin kayo na sarili nyo. Oo. Di ba? Oo, Trinoma, papatalo ba kayo? Baka mastenga. Isinama ang transportasyon sa mga commercial hub para sa karagdagang kaginawahan. Ito'y bahagi rin ng pangako ng SM Prime Holdings sa pagpapabuti ng urban mobility. Magaling talaga itong SM Prime Holdings na yan. Oo, yan yung tinatawag na corporate social responsibility. Dapat Ayos. may ganon. Tama yan, Ricky Rivera. Boss Ricky, Boss Ricky. lalo tayo dyan. 6:22 ng umaga na ibagabigat kada kayo amin na po. Again kayo, gising na. Bumaba na ng 10 piso ang presyo ng bawat kilo ng karneng baboy sa mga palengke sa Metro Manila. Gayunman, mas mataas pa rin ang halaga nito kumpara sa itinakdang 350 to 380 per kilo na maximum suggested retail price ng DA na sinimulan noong March 10. Base sa monitoring ng DA sa Metro Manila, ibinebenta sa 240 hanggang 410 pesos per kilo ang balikat ng baboy, pork shoulder. Habang ang liempo naman ay nasa 390 to 470 per kilo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, hihilingin nila ang tulong ng mga pulis upang matiyak ang pagsunod sa MSRP ng mga retailer ng baboy. Teka muna, suggested retail price lang yan. MSRP lang, yun maximum suggested retail price. Ano paano yun? Suggested lang Suggested baguhin nyo. Paano nyo uhulihin yung sabi niya? Nagsasuggest lang kayo. Nagsasuggest lang kayo, ba't nyo kami uhulihin? Nako, may problema tayo dyan. Alas 6:23 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Tinawag na fake news ng Malacanang ang mga naglabasang report sa social media na hinarang sa Amerika si First Lady Lisa Araneta Marcos. Binigyang diin ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang katotohanan. Hindi na bubunyag. Si Tony Calvento yun. Tony Calvento yun. Na pinigil ng mga otoridad ang unang ginang sa Los Angeles o sa anumang lugar sa Amerika. Ayon kay Attorney Claire, mula sa isang working visit sa Amerika, nakabalik ng bansa ang First Lady noong Lunes ng umaga. Si Mrs. Marcos ay dumalo sa meeting of the Minds at sa Manila International Film Festival. Siya ay nasa Miami, Florida at Los Angeles, California mula March 5 hanggang 8. Noong March 11, pinangunahan ng unang ginang ang turnover ng donasyon para sa Girl Scout of the Philippines dito na sa Manila. Dito na sa Manila. Yun nga, yung sinasabi natin araw-araw. Pag kami napanood tayo o nakita tayo, kahit maganda pa pagkakagawa niyan, minsan
Magtatanong, ano ba to? Totoo ba? Dapat lagi ng ganun tayo, mga kababayan. Lagi ng duda. Magduda na kayo kaagad. At para mawala lang ang duda ninyo, i-double check ninyo sa mainstream media, sa main mga news sources talaga, para mawala yung duda ninyo. Para ipalagay nyo lang lagi na fake news to. I-assume na. Parang assume nyo parang ng yung fake news. kumbachero, naalala ko tuloy yung kinukwento ko sa'yo lagi na nung ako'y sumasakay sa bus. Pagka nag-aabang ako ng bus dyan sa EDSA Quezon Avenue, ipinapalagay ko na yung katabi ko, hold up Hold na upper. kulito. Parang ganun ba? Yung bang, para lang maging vigilant ka. Paranoid. Parang Totoo yun. Totoo yun. parang dating paranoid. Totoo Pero yun. nagiging maingat ka lang. Maingat. Yun ang parang paranoid ka dahil nga sa pangyayari. Ingat. Ibig sabihin, aware ka sa mga pangyayari sa paligid mo. Kaya nga saka ang totoo nun, unang kita mo pa lang, maniniwala ka na ba? Mali ang grammar eh. Oh, di ba? Sabi ba naman, Lisa Marcos is being hold Being hold. in LA. Mali nga. Mali na eh. Umpisa pa lang, tapos isinyer mo pa. Dapat holded. Dapat holded. Tapos isinyer pa. Nako, Sinyer mo pa. inang. Mag-isip-isip tayo minsan mga kababayan kasi baka sa galit natin, sa emosyon natin, Totoo kahit yan. na mga maling desisyon nagagawa na natin. At tandaan natin, yung pag-share ng mga fake news na yan, pag-share ng mga libelous articles, pati tayo, pati ikaw na nag-share, pwedeng makasuhan. Yun. KCS Balita. Alas 6:26 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na ka mo, gising na. Nasa 70% ng mga kasong isinampa sa ombudsman ang may halong politika. Ito po ang sinabi ni Ombudsman Samuel Martires bilang tugon sa mga kasong isinasampa sa kanyang tanggapan habang papalapit ang eleksyon. Partikular na tinukoy ni Martires sa mga kasong walang matibay na ebidensya. Tiniyak ng Ombudsman ni Uncle Sam na hinihimay nilang mabuti ang mga kaso na may transparency at alinsunod sa due process at agad na dinidismiss Ayun. ang mga wala namang saysay na mga kaso. Ayun. Ano ba ang karamihan sa mga taong nadidemanda sa ombudsman? Mga Opisyal ng gobyerno, mga politiko. Kaya nga, ayun, politically motivated karamihan. siguro, Kumbaga, kasama na sa ano nila yan. dapat naka-factor in na yan. Naka-factor in na sa Kasi kanila. kung batyero, bagamat naintindihan natin si Ombudsman na nabubusit siguro sila na yung isang politiko na kumakandidato, sinampahan yung kalaban niya. Ayun, mabubusit ka Ganun talaga dun talaga, eh. Samantalang ang tagal-tagal na panahon, hindi naman sila mga nagsisipaglaban, mga kandidato. Pag mag-e-eleksyon, Pag mag-e-eleksyon, bigla silang nagiging magkaaway. Ayun, Nung hindi naman sila magkaaway pa, at alam naman niyang tiwali yung kanyang kakilala na yun, ba't di niya kinakasuhan? ayun na nga. Kung kailan yung tsaka kukumahog. Kaya natatambakan tuloy ng trabaho ang ombudsman. Kaya nabubuisit si Uncle Sam. Nabubusit niyo yung si Uncle Sam. Iyari kayo dyan. Alas 6:28 ang ating oras. Naupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na ka mo, gising na. Kakasuhan ng isang babaeng tauhan ng Special Action Force ang common law wife ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo matapos kumpirmahin na nagtamo ng bukol sa noo ang nasabing SAF personnel. Grabe yung Pwede bukol. ba natin Nakita mo ipakita? ba yung bukol, May kumbatyero? nakita akong picture niyan, mother eh. Wala ba tayong picture dyan? Maipakita man lang natin. Nung una nga hindi ko akalain na Ayun, yung hinataw. Nakita ko yung video nung hinataw. Sabi ko, tindi ng pagkahataw. Nung pala, nagbukol, Oo. Saka akala ko sa ulo. Ayan Akala ko sa ulo. Dito pala sa noo pala. Noo pala, oo. Ay, Diyos Mario Joseph. Ano kaya yung tumama? Ba't para? Cellphone. Ay, yung cellphone. Cellphone, hinataw ng Nako. cellphone. Ikaw ba? Lalo na kung iPhone 16 Max. Tapos 1 terabyte. 1 terabyte. Tapos fully paid. Ayan pala. Nako. Lumobo, no? Lumobo ng husto. Yun yung mga pulis na nakapaligid na kahapon doon. Karamihan pala doon ay mga babae, no? Kasi nga ang sinisecure nila etong si Hanilet tsaka si Kitty. Si Kitty. Oo, syempre yung iba diyan
Ayan, ayun, sus, Mariosep, ang lakas nga pala, no? Oo. Ayun. Ayon po kay General Fajardo, bagamat nakalabas na ng ospital ang SAF personnel, desidido itong magsampa ng direct assault case laban kay Hanelet Avancenia. Wala pong nasaktan doon, for the record po, sa side po nila. Wala pong nasaktan, wala pong nag-complain sa kanila na nasaktan. In fact, ang may nasaktan po ay doon po sa side ng PNP. Meron po tayong mga video na magpapatunay na pinukpok po ni Miss Hanelet, yung isang pulis po natin, na babae, na sila po ang nag-restrain doon po kay Ma'am Hanelet at ganito sa kanilang anak. Una nang init ng PNP na walang nalabag na protocol ang mga arresting officers sa pangunguna ni CIDG Chief Police Major General Nick Torre sa pagsiselbi ng arrest warrant sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 6:31 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. 4 ang kumpirmadong nasawi, habang 3 ang sugatan sa sumiklab na sunog sa lungsod ng Malabon. Kabilang sa nasawi ang 3 magkakapatid at isang PWD na ang edad ay mula 9 hanggang 38 taong gulang. Nagsimula po ang sunog pasado alas 3 ng madaling araw sa 2-story house na gawa sa light materials at nadamay ang 4 na katabing bahay. Dineklarang under control ang sunog bago mag alas 7 ng umaga. Alas 6:31 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya. Mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Sa ibang balita, nangunguna si Senator Bongo ng PDP laban sa pinakahuling senatorial survey ng Social Weather Station. Hindi, no? Aba, ibig sabihin, na-overtake na ninyo si Erwin si Tulfo. Erwin? Oo. Aba, nakakuha si Senator Bongo ng 58.1 vote preferences habang si Congressman Erwin Tulfo ay 56.6%. Dahilan upang maging statistically tie sa una at pangalawang pwesto yung dalawa. Pero yung actual na numero, lamang si Lamang Senator na. Bongo. Oo. Oo. Pangatlo naman sa survey si meron pang isang survey naman na si Senator Bong Revilla naman ang number 1. Oo, itong RP Mission. Oo. Mga bong. Mga Bong. bong. Oo. Bong Revilla, Bong Go ang nangunguna sa survey. Yan. Pangatlo naman dito sa survey na ito si dating Senador Si Tito Soto. Si Bong Lapid ba? Kumusta? Si Bong Lapid ay dito sa survey ni Alan, RPMD survey RPMD, ay 11 to 13 si Pinuno. Nalilito tuloy yung RHTV natin. Pwede ba unahin mo muna yung Pulse Asia. Ito muna, ito yung kay Bong Revilla, Bong Revilla. ay RPMD. RPMD. Doon siya nanguna. Ayun. Ayan, basahin niyo po. Ayan, Bong Revilla saka Erwin Tulfo. 1 and 2, pero lamang si Bong Revilla. Pero si Bongo ay ang taas din, 3 to 4 siya. 3 to 4. Tay sila ni Tito Tito Soto. Soto. Ayan. Sumusunod number 5, Manny Pacquiao. Number 6, Ben Tulfo. 7 to 8 ay sina Senator Pia Cayetano at si Ben-Hur Abalos. Dito, pasok dito. Ang taas 7 to 8. Tapos 9 si Tolentino. Si Tol. Tol. Aba. Number 10, si Camille Villar. Number 11 to 12. Ay, 11 to 13. Sina Aimee, Ping Lacson, at Lito Lapid. Lito Lapid. Ayun. At saka 14 solo. Si Willie Willie Revilla. Revilla. Willie Revillame. Nalilito. Magkakatunog kasi pa nga. Tapos doon sa yan yung sa RPMD survey. sa Pulse Asia naman, Pulse Asia, pangatlo si Tito Sen. Tapos pang-apat si Bong Revilla. Bong Revilla. Senator Bong. Pang-lima si Bato. si Bato, mataas si Bato. Mataas si Senator Bato rito. 4 to 7 siya dyan. Pang-anim si Willie Revillame. Pasok din sa top 12 si Ben Tulfo. Bumababa si Ben Tulfo. Oo, bumababa. Number 7 na siya dyan. Dating Senator Manny Pacquiao, Senator Lito Lapid, Ayan. Makati Mayor Abby Better Binay. Abby Better Binay, pang ilan si Abby Pasok Better? din sa top 12. Pia Cayetano. Number 10 si Abby Binay. Number 10. Camille Villar. Ayan. Pumasok na si Camille Villar. 12 na siya. 12. Ayan. Tapos,
si dating Senador Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson ang medyo, nahuhulog Nahuhulog dito sa latest survey na ito ng Pulse. ng Pulse Asia. Tapos, saan si Manang dyan? Si Aimee ay Taas mo nga ng konti. next, ayan. Si Aimee. Ayan. Ayun, pang 14. 14. Pang 14. 14 si Aimee. Uy, Manang. Manang, naimbag na bigat. Kada kayo amin, apo. Agreeing kayon. Gising na. Medyo nalalaglag si Ading. si Ading. Manang. Si Manang. Hindi, Ading. Ading, mas matanda nga pala siya kay BBM. Ading niya si BBM. Ading yung younger brother. Younger brother. Bali, siya ay... yung younger sister, anong tawag sa Ilocano? Hindi ba? Ano ba? Ading din yata. Hindi, yung kay Senator Lito Lapid ko pong singsing, ading ko pong singsing. Yung naimas nga balasang. Naimas nga balasang. Mamaya kay lakay ninyo itanong. Kay lakay ninyo itanong yan. Wala na. Susunod! Dito po! Ayan, tingnan natin kung sasagot na si General Nick Torre. At malaman natin ang mula sa kanya mismo ang mga pangyayari ilang oras o ilang minuto bago na isakay ng eroplano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 6:36 ang ating oras. This time check is walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Maraming napahanga, maraming humanga sa taong ito sa katapangan, pero marami ring nabuwisit, marami ring nagalit. siyempre, At iginawa nga siya ng kutakot-takot na kung ano-anong, ano tawag sa ganun? meme. Meme. Kung ano-anong meme sa social media. Ang tinutukoy ko po ay si Police Major General Nicolas Torre, ang chief ng CIDG. General Nick, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Ka Jerry and Ka Anthony. At good morning din sa inyong mga tagapakinig. Belated happy birthday po, Yun, no? General. Birthday nyo pala nung araw na yon mismo. Maraming salamat po. Ano nga naman, Nagme-message pa naman kami sa inyo, kaya pala kayo hindi nagre-reply sa pagbati namin. Busy pala kayo nun? Yes po, sir. At pasensya na po. Talagang medyo busy lang. Eto, General, kwentuhan nyo nga kami ng mga pangyayari doon. Una siguro yung ipinupunto ng mga taga-kampo ng Duterte na yung requirement daw kung kailangang idaan muna sa korte. Meron ho ba talagang ganon at yun ba'y hindi nyo raw sinunod, General? Saang kuwan po yun? Saang batas nila ang sinasite nila? Ang sinasite po nila ay ang provision ng Rome Statute ng ICC mismo. Well, ng ICC mismo. Po, di ba? Gusto nila ngayon ang Rome Statute ay impose. Kala ko ba, sabi nila, hindi rin tayo member ng ICC, so hindi na gumagana yung Rome Statute. Bakit ngayon, gusto naman nila na paganahin ang Rome Statute. Ano ba talaga, kuya? Pero sa instruction po sa inyo, walang ganon na idaan siya talaga idaan pa siya sa korte. Sa local court. Meron, alam namin yon, sir. Yun ang provision. Kaya nga dala namin ang DOJ because that being the
competent judicial authority was exercised by the DOJ and na ating Prosecutor General mismo para tingnan ang legality ng arrest. Kasi ang pagdidetermina ng legality ng arrest ay routine na ginagawa ng ating Department of Justice, especially during the time in times for Filipinos who were arrested without a warrant. Bago yung isang paang kaso sa korte, ang ginagawa ng DOJ is to determine whether the arrest made was legal. So, routine na trabaho ng DOJ at alam nila yun. So, it was exercised during the time para makomply ang Article 59. So ang DOJ na po, meaning sabi nyo, si Prosecutor General Dong Fadulyon, siya na yung competent judicial authority, not necessarily a representative from a court or RTC. Tama po. Yan po, position natin yan. Ngayon, kung gusto nilang questionin yan, they question it on the proper judicial authorities din. At kung saan nila gustong dalhin yung usapin na yan. Pero yan po, ay kinakote ko lang ang Department of Justice sa ating posisyon. At nagbigay na po ang ating Department of Justice ng certification sa ICC certifying that the arrest made was legal. Nung po bang dumating ang dating Pangulo mula po sa Hong Kong, yun na po ba talaga ang plano na hindi na siya dalhin wherever o hindi na palipasin ang araw na yon at later that day ay ididiretso talaga o ibibiyahe siya through a chartered flight patungo ng The Hague? Talaga naman po yun ang plano sapagkat yun po ang compliance. Kasi yun naman ang nakasaad sa batas. Yun ang nakasaad sa mga commitments natin. At again, hindi namin siya ay nanasto natin based on an Interpol request, Interpol red notice yun. Kaya hindi yun sinasabing hindi tayo membro ng ICC, wala nang jurisdiction ng ICC. Hindi, membro tayo ng Interpol. Pero nagkaiba yan nung ating pinahuli sa Indonesia, itong isang malaking scammer na sinundo rin na si EDG doon after na mahuli ng Indonesian authorities. Dahil pinag-usapan na lang namin kung i-deliver ba or susunduin namin. Nagkataon naman na meron din tayong isang Indonesian feed na nahuli natin dito sa isang pogo natin. So, ginawa na lang prisoner exchange at ang gusto ang ginawa ng mga tao natin ay sila ang makatid ng preso dito sa Pilipinas na Indonesian, inihatid sa Indonesia at sa kanilang ang backload nila yung wanted naman galing sa Indonesia na hinuli ng Indonesian authorities. Yung pala yun, ano? At nga pala, yung pagka po ba sinabing Interpol, meron bang foreigner dyan? Hindi ho. Ang Interpol, yan nga, ang kwan doon ang sa sini lang po yun, foreigner ang Interpol. Akala ko Sige nga po, educate nyo nga po kami doon. Yun nga yung naiisip ko para bang may Interpol. Kailangan may kano dyan, may vocation dyan. Para bang may naka-uniform, okay, naka-vest man lang na Interpol. Tapos kasama yung PNP. Sige nga po. Ang Interpol po ay isang cooperation mechanism mechanism ng iba-ibang mga bansa. Ginawa yan ang body na yan para ang iba-ibang mga bansa ay magkaroon ng paraan na makapag-cooperate, makapag-exchange ng information at makapagtulungan dahil nga ang mga kriminal at ang mga krimen ay nagtatranscend ng national boundaries. Dito sa atin sa Pilipinas, ang Interpol National Central Bureau ang tawag niyan. Yung point of contact ng Interpol International ay yung Philippine Center for Transnational Crime. Ang head niyan ay Yusek Alcantara na under the office of the President yung body na yan. Kaya talagang although dito yung sa Krami naka-base. Yes. So tapos may mga personal complement yan galing sa police at sila ang nagiging point of contact ng Interpol dito sa Pilipinas. So, hindi ito pulis pangkalawakan, hindi ganoon para si Scheider, ano? Hindi po yan. Sa sininga lang po yan. Kaya yung sinasabi, wala namang taga-Interpol na nandun wala kami nakita. Hindi pala mekanismo ganun. pala yun. Mekanismo yung Interpol, parang ganoon. Okay, dito ho, General Nick, si dating Pangulong Digong ay mag-80 na ngayon at alam naman natin, nakikita natin kung ano yung kondisyon niya.
yun hong pinupuna na hindi ibinigay sa kanya ang makataong pagtrato o yung pagtingin na kailangan siyang pa-check muna sa mga doktor, yun ho ba'y nagawa bago siya isinakay sa eroplano? Sir, hanggang ECG, meron ko pinasok doon sa 250th Airlift Wing. Kaya nga sinasabi ko nga sa mga nagpupuna. At saka sinabi ko rin sa kanila, sir, sobrang ng pagbibigay namin sa iyo. Sa ngayong araw na to, ang daming mga Pilipino ang hinuli sa buong bansa, iba-ibang parte ng bansa. Sa iba-ibang mga offenses, may iba dyan, warrantless arrest, dahil included nahuli ng polis. Meron dyan, hinuli dahil gaya mo, may warrant of arrest. Meron dyan, hinuli dahil nag-implement ng search warrant at merong kontrabando na kuha. Ilan sa kanila, sir, ang ginamitan natin ng ECG sa examination? Wala naman yun eh. Hindi naman yung kasali dyan eh. Ang examination, ang physical examination after the arrest is being done to ensure na ito, requirement ng anti-torture law kasi natin yan. Sinisiguro na ang tao ay ito ang kondisyon na mahuli nyo at dapat pag ipinasyon na siya sa korte na kung pagbalik niya ng warrant niya, ay ganito rin ang kondisyon niya. Hindi siya sinaktan, hindi siya torture at hindi siya kung ano man ang ginawang illegal. Meron ho bang doktor na nag-certify na he is fit to travel? Meron pong PNP doctor, sir. Yes, sir. Meron pong AFP doctor. Meron po siyang personal doctor. At saka, we can now have the advantage and take advantage of the 2020 vision given to us by hindsight. Tapos na ako nakarating nga siya doon at bago nga siya bumaba sa aeroplano, di ba, sabi niya, I'm okay. Sabi rin ng doktor doon sa Hague, he's okay. So, ayos so yun. Wala na akong question whether he's fit to travel or not, di ba, sir? So yun hong lumabas na 300 plus yung kanyang 328 yung kanyang blood sugar. Material naman po yun. Marami naman sa atin ang ganyan ng sugar. Diba? Eto, si Kumbachero, General Nick Torre. Kinuwento ko nga po kay Jerry na kaming mga sweet o mga media betes, talagang nagpa-fluctuate sa any time of the day ang sugar level. Basta may gamot ka na nakared. Lalo na kung ang dami kong kinain tumataas talaga yung sugar ko. Pero, sir, may binanggit kayo, nag-ECG pala, ECG? Yes, may na-record ng ECG. Pinasok natin ang ECG na yun. There's really no truth in saying he was deprived of the medical care that he needs. Kasi kung medical, hindi nag-executive check-up na siya, hindi na natapos yan, hindi lahat na lang ng tao pag hinuli natin. Wala ko yung sa libro kasi ang mga hinihingi niya. Pinagbigyan pa rin, despite that, pinagbigyan. Napakarami ibinigay sa kanya. Okay, may mga video hong unti-unting naglabasan na andun. Kayo yung isang pinaka-prominente ron at kayo yung kadalasang naging kumbaga sentro ng mga video na yon. Bakit humantong sa ganong medyo tensionadong eksena, General, bago siya naisakay sa eroplano? Alin po yun? Aling eksena po doon? Una po doon siguro yung pinusasan nyo pa. Totoo po bang pinusasan nyo si dating ES Mijaldea? Yes, sir. I placed him under arrest for PD-18 for RA PD-1829, obstruction of justice. Dahil dumating na po tayo sa punto, alas 10 na po yun wala pa rin kung ano-ano mga hinihingi ng, diba, rule of the map talaga na gusto nila. Magtatanong pa si former President Duterte, ano ang kasalanan ko? Wala naman sa aming posisyon, wala naman kami sa posisyon para sabihin sa kanya kung anong kasalanan niya. Para malaman niya kung anong kasalanan niya, kailangan niya pumunta sa Hague. Ito nga, mangyayari ngayong araw na to. Alas 9 ng gabi sa atin, nagtusa sa kanila doon. At babasahan siya kung ano ang kasalanan niya. At hingin siguro, ito na siguro yung arraignment, equivalent na arraignment. Hindi po ko masyadong familiar, pero mamaya may initial appearance din sinasabi at yun na po ina-expect natin. At sasagot ang kanyang tanong na kung ano ang kasalanan niya. Nakahulo na loob ng 250 airlift ang kasagutan kasi hindi makabigage. Ang sa amin lang, sundin ang court ang mandamiento de arresto at i-implement yun at dalhin siya sa court na kung saan kung sino ang nag-issue ng mandamiento de arresto na yun. Yung pong sinabi nyo na inaresto nyo si former ES Mijaldea for obstruction of justice, ano po ba yung particular na ginawa nyo nung oras na yun? Mag-alas 10 na po. Sinasabi ko po, tapos na po ang pagbibigay. Dapat na umakyat si former
former President Duterte sa aeroplano. Dadalhin na siya, sakay na siya sa bus para dalhin na siya sa aeroplano. Eh, talaga naman kung ano-ano pang hinihingi. So sabi ko, sir, dapat matapos na ito. Pag hindi ka ako tumabi dyan, eh, yun yung sinasabi ko nga doon, nahihilain ko yan. May pinarinig ko sa kanya, nahihilain ko siya. Kaya pagbalik ko, ayaw pa rin umalis. Sasan ko siya. So ang tinutukoy doon na Hihilahin. na may hihilahin kayo, hindi pala si Pangulong Duterte yun, kundi si E.S. Medialdea. Sa punto pong yun, para sa kanilang lahat yun, actually, pero hindi kay President Duterte, si President Duterte at that time. Si Luis Medialdea, siya muna ang aking inuna. Siya ho talaga ang balakid. Ang isusunod ko nga sana doon si Attorney Delgra. Kaya si Attorney Delgra, nung nakita niyang isinangay ko na sa bus na nakaposas si E.S. Medialdea, sinabi ko sa kanya, tinignan ko siya, at sabi ko, sir, ikaw lang kasunod. Anong gusto mo? We do this the hard way, we do this the easy way. Ang easy way, sir, alis ka lang yan, okay na tayo. Okay naman siya. So, hanggang doon lang. At after that, nakita siguro ni former President Duterte na talagang hindi ako papayag na hindi siya sumakay sa bus na magdala siya sa aeroplano. In fairness to him, sumama na siya. Ang gusto raw ni President Duterte, mayroon siyang lawyer na maiharap at makausap kung sino man ang mga nandyan sa doon sa tagpong yon. At ang gusto niya, ang abogado niya ay yung kanyang anak, si VP Sara. Meron tayong, again, the benefit of the 2020 hindsight. Doon na mismo sa Hague, nagsasabi si E.S. Medialdea na siya ang counsel ni President Duterte. So, di ba, simula sa simula, kasama niya mula Hong Kong pa, hanggang sa aeroplano, hanggang sa tube, hanggang doon sa holding area, kasama niya si E.S. Medialdea, si Mrs. Medialdea na isa ring abogado, at si Attorney Delgra, yung dating LTO chief, abogado rin yun. At nag-work talaga sila bilang abogado niya. Nireceive ni Attorney Delgra doon yung warrant of arrest eh. Pinirmahan niya eh. So, di siya lawyer. Opo. So ang ibig sabihin ay kumpleto na kumbaga sapat na yung dami ng abogadong He is well represented. well represented siya doon sa Villamor, ano? He is more than well represented. Kaya nga sabi ko sa kanila, not necessary, tatayuan ko na yan. Hindi na papasok yung mga iba pang request nyo. Kanina pa 12 hours na tayo nandito, kanina pa kami nagbibigay, dapat sumakay ka na. So, kinuha natin yan. In-impose natin yan. Sapagkat kailangan talaga eh. Hindi matatapos kung hindi natin i-insist ang gusto natin. Opo, yung po kasing mga lumalabas na video, parang yun lang ang nangyayari sa loob. So the entire time po na, kung di ako nagkakamali, mga almost 10 hours po yun, may mga eksena wala namang video eh. Ano po yun? Ano po yung mga eksena na yun? Kasi para bagang pagod na pagod si Pangulong Duterte na nando doon na hindi man lang siya napahintulutang maging komportable during that time. General, ano po ang nangyari during that time na walang video? Hello, sir? General Nick? Hello? Nawala. Nawala. General? Naka-cellphone ba si General Yuel? Ay, cellphone. General? Ang susunod ko rin sana itatanong sino sumira ng damit ni Kitty eh. Oo. Sabi kasi ni Kitty Duterte, May humaltak daw sa kanya. Humaltak sa kanya kaya nasira. May pinakita silang video o picture na yung itaas na parte ng damit ni Kitty butas, nasira. Ano? Paano? Kasi nagkamurahan pa eh. May daming mura. Narinig sa video. Tensyonado at siguro ang ulit tanong natin diyan kay General, ganun ba dapat kadaming pulis ang kailangang i-deploy doon para sa iisang tao na mahina na ang katawan, na 80 years old pa. Andiyan na. Dalawang minuto na lang, alas 7 na. Establish lang natin ang linya kay General Nick Torre. Ngayon pa lang natin ito ewan ko kung nakausap na siya ng ibang media nitong mga nakakaraan. Pero first time natin ito, yung sa kanya mismo
At dahil ho sa harap na rin itong napakaraming naglalabasan sa social media kung ano-anong binibigay, ginagawa kay sa litrato ni General Nick Torres. Sabi nga natin, may mga natuwa, may mga humanga kay General Nick Torres, pero meron ding mga nagalit, nabuisit sa kanya, sa kanyang ginawang pagtupad ng kanyang tungkulin. General Nick, andyan na kayo? Yes, sir. Apo, Ayun. Pasensya. Apo. Gusto ko i-follow up na itong dalawang telecom company na ito eh. General, yung pong tinatanong namin, masyadong mahaba po kasi, mga 10 oras po yata kayong nandoon sa loob ng Villamor. At ang nakikita lang namin, kung ano yung video na pinapakita ni Kitty o yung nilalabas, yung mga at iba pa, katulad po nung pinapanood namin ngayon. May pagkakataon po ba na nagkausap kayo ng mahaba-haba ni Pangulong Duterte na hindi naman hostile? I limited the interaction with him. Kasi lecture naman ang ginagawa niya pagkaharap niya ako eh. Lecture naman yung ginagawa. At saka yung question of comfort, ano? I would like to emphasize that it is the lounge of the 250th Presidential Airlift Wing. Ang kanyang upuan ay upuan ng presidente. Dati niya ang inupuan niya ng presidente pa siya. At ngayon ay upuan na ng ating President BBM. Pero pinaupo natin siya doon. At ang kanyang mga kasamahan ay upuan ng mga taga-kabinete. Kaya it's really something na hindi muta nakalibig yung sinasabi na hindi siya comfortable. Yung pong yung tinulugan po niya, parang may tinulugan siya, may picture po kasi na pinapakita, natutulog siya na parang paanong tulog paano tawag doon, nakabaloktot. Nakabaloktot para bagang totoo po yun na couch po yun. It's a very comfortable couch at dinagyan pa ng mismong tulugan niya rin yun, siya presidente. Ganun din yun, ang bed, ang topper na inilagay. So nakatulog po siya ng mahaba-haba doon. Po yun eh. May bedroom na maliit doon. Okay. Opo, isa na lang. May pinapakita po si Kitty Duterte na siya po ay may damit, may parte ng damit yan na nasira. Para bang ang tinutukoy niyang nakasira nung kanyang damit ay ang mga police authorities, general. Ay, sulat na naman yun, sir, at ireklamo niya kung gusto niya. Kasi baka mamaya, ang lalabas naman, joke only na naman yan para ng tatay niya. Dahil parang hindi natin i-dignify yan, sir. Nakita ba natin kung gaano? Nakita ko yun eh, kung gaano kalaki. Sabi ko, wow, kaya ang laki naman ng pulit pala. Grabe, parang kailangan pang hanapin para makita niya. Wala eh. So are you telling us na hindi pulis ang, kung napunit man yun, hindi pulis ang pungunit nun? There's no way really of saying kung napunit ka yun o dati may punit na yun. Kaya hindi na, mahirap na i-dignify yan. Isulat na lang para masagot natin punto por punto kung meron siyang reklamo. Opo. Panguli na lang, General Nick, pinag-uusapan nga ho namin dito na yung presence lang ng dating Pangulo o ni VP Sara, parang tumatahimik ang lahat. Parang yumuyukod ang lahat kapag pag pumasok sila sa isang lugar. Pero sa sitwasyon na napanood at nakita namin, lalo na kung paano kayo kumilos doon, kakaiba. Ano ho bang nararamdaman ninyo ng mga panahong yun at paano nyo nagawa na i-implement kung ano yung iniutos sa inyo ng ganong katapang sa harap ng dating Pangulo? Alam ko na ako'y nasa side ng batas. Siya ay may warrant, in-implement ko lang ang warrant, tapos ang usapan. So, yun hanggang doon lang ang aking pinaninindigan. Kaya confident tayo na tama ang ating ginagawa. Nakausap po ba kayo ng Pangulong Bongbong Marcos before and immediately before and after the effect of this arrest po? Wala eh. Ang kausap po lang talaga, I take my directions and orders from the Chief of the Philippine National Police. Po. Okay. General Torre, maraming salamat you. at happy birthday boy. Belated. Kayo po ba nagpakain na dyan sa CIDG, sir? Ayos naman sir, marami namang pagkain doon sa Presidential Airlift Wing. Ako naman sir. Doon na pala naging Sila nakapag-birthday sa Presidential Airlift Wing. Diba? Kung sabi ko sa ilan na sa inyo nakaranas ng mag-birthday dyan sa
presidential airlift wing, katabi mo yung mga sasakyan ng Pangulo. Ayos lang. ayos na. Ayos na rin. Salamat Thank you, po, sir. Thank you. General. Magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Maraming salamat po. Major General Nick Torre, Chief ng CIDG. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Yeah! Masyadong tensyonado ang sitwasyon. Friday na, kaya dapat chill na lang tayo. Uy, abangan ninyo ha. Kung chill Oo, din kinakabahan ako sa pinag-uusap. sinasabi mo, abangan ha. Abangan nyo ha. Si General Torre daw may bagong assignment. Nako po, inang. Hindi ko na itanong kung bachero. Oo. Dahil nung binanggit mo yung oras, kinabahan ako kay paring Ray sa kay Het eh. Si paring Ray at Het pinipressure tayo rito eh. Ang dami daw nating naiwang commercial, pero tatanong ko sana kung ano reaksyon niya sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa sa damdaming bayan, sa Balansyado. Sa Balansyado. Ang sabi niya, ito daw si General Torre, lasing sa kapangyarihan. Ay, nako. Lasing sa kapangyarihan. Kung ako yung nasa sitwasyon ni Senator Bato kilala natin si Senator Bato na matapang din, matapang hindi din basta-basta umatras. Pero kung naiba-iba lang yan, sasabihin hindi na magsasalita ng ganun yun. Bakit mo sa naman? nakita niyang ginawa noon kay dating ni General Torre, kay dating Pangulong Digong. Diba? Lalo na't kung ikaw yung alam mo Susunod. na ikaw yung susunod. Susunod. Oo. Bagay. Di ba? Bakit mo naman? Tinatakot mo ba si Senator Bato? Hindi naman. Sinasabi ko lang na kung naiba-iba lang. Di ba? Alam natin, kilala naman natin si Senator Bato na hindi rin basta-basta umaatras. Ay, meron pong ilalabas na survey ang DZRH. Abangan nyo. Pre-election survey conducted March 8 to 10. Ito, latest. Ay, katatapos Teka, lang. mainit-init pa to. Mainit-init pa. Nung Sabado hanggang bago dakpin si Pangulong Duterte. Ayan, no? At hindi lang 1,000, 2,000 o 3,000 ang respondents Ilan? dito. 7,500 Wow! respondents. Yan ang survey. Ayan, abangan nyo yan mamaya sa Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Numero 1. Ayun. Yun. Ano sana? Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, Oras. Direktor Kapopoy at Engineer Tony Nanggel. 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, March 14, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Philippine Embassy sa Netherlands nagbigay ng panibagong consular assistance kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga respondent sa habeas corpus petition ng magkapatid na Duterte pinasasagot ng Korte Suprema. Pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte, nakatulong para umangat sa survey ang tinaguriang Duterte 9. Ganun ba kabilis? February yung survey, baka nalilito yung Oo nga, no. Hindi pa. Wala pa yun. February. Singil sa tubig ng Manila Water, tataas sa Abril. Tumatakbong konsehal sa Abra, binaril sa dibdib, patay. Nawawalang dayuhang turista natagpuan patay sa isang abandonadong kapilya sa Boracay.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. alas 7:14 ang ating oras. May follow-up tayo tungkol dun sa policewoman na nagkabukol ng malaki sa noo. Oo. Matapos daw hatawin ni Hanilet Avancenia. May follow-up doon si RH52 Edniel Parosa. Kami ni Edniel! Kinumpirma Jerry at Anthony ng Philippine National Police sa DZRH News na hindi na itutuloy ang bantang kaso laban sa common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Miss Hanilet Avancenia. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, wala nang balak pang magsampa ng reklamong direct assault itong baing tauhan ng Special Action Force na pinukpok sa ulo ng ginang noong kasagsagan ng pag-aresto kay FPRRD. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, sinabi ng SAF personnel na ito raw ay dulot lamang ng kanyang trabaho. Na-ospital ang naturang SAF personnel makarang magtamo ng malaking bukol sa ulo pero nakalabas din kalaunan ng paggamutan. Sinagot naman ng PNP ang gamot ng tauhan na bibigyan din ng kaukulang commendation. Pakinggan natin bahagi ng tinig ni General Fajardo. Personal decision po ng polis na wag na po magsampa ng kaso at ang reason niya ay kasama yon sa hazard po ng kanyang trabaho kaya okay lang at magpapagaling lang daw siya at back to work na daw po siya. Sa video ng PNP, makikitang bahagi ng pulis o bahagi itong pulis ng mga bantay sa pagsisilbi ng ICC warrant nakapasin ng cellphone ni Miss Avancenia. Sabi ni Fajardo, patunay itong wala silang sinaktan, ligaya ng post ng anak ni Duterte na si Kitty at sa halip ay sila pa nga umano nagtamo ng pinsala at sumalo ng mga mura. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinawakan kagad ng pulis yung bandang noo niya, no? Oo. Ang tamaan. Ang tamaan, yan. Sa likod. Tapos yung marami kasi mga police women yan Oo, puro pala babae. puro babae. Nakasombrero kasi. Yun, Ayun, yung si Mario Joseph. kana. Ito yung nandito sa una. Kaya yung hinawakan niya kagad nasaktan siya. Oo. Mga SAF po yan. Alam niyo naman ang training ng SAF pero nakontrol naman niya ang kanyang sarili. Ayun. Wala ba tayong magandang balita dyan? Eto raw. Mukhang merong magandang balita si Mayora. Si Mayora Giselle, RH15, Giselle Regaport. Coming, Giselle! Jerry, katingin sa ikatlong sunod na pagkakataon na mumuro na naman yung rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon dito kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Na naman? Sunod good news yan. Wala naman yan, mangyayari. Paano? Ano ba naman yan? Bakit birthday mo ba? Parang pasalubong sa birthday ni Mayore. Kailangan sa gabi yan hanggang katapusan kung gano'n. Yun. Ay, advance happy birthday, Mayora. Happy birthday, Mayora. Doon sa mga gustong sa mga fans ni Mayora. Maraming fans si Mayora. Maraming mula nung makilala ka sa 2x2 Mayora, ang dami nagte-text dito at kinukumusta ka lagi. Ano bang gusto mo? In kind o in cash? Sapat na yung bate ka, Jerry Katunying. Naman. Hindi mo ba ibibigay yung cellphone number mo daw? Hindi ba ibibigay yung Gcash na? Okay na yung bate. Bate. Advance happy birthday. Hindi, yung rollback na yun, happy na kami dyan. No? Tama. At sabi ka, Jerry Katunying, itong si Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang 10 sentimo hanggang 40 sentimong tapyas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 20 sentimo hanggang 60 sentimo naman sa kada litro ng diesel at 30 sentimo hanggang 60 sentimo sa kada litro naman ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ito ng lumalaking senyales na naghihirapan ang ekonomiya ng Amerika at ng buong mundo na maaaring magpababa sa demanda. Gayon din ang pangamba sa labis na supply ng crudo na magdudulot pa ng downward pressure sa presyuhan. Pero sabi ng DOE, maaari pang magbago ang oil price adjustment depende sa magiging kalakalan sa pandaigdigang merkado ngayong huling araw ng trading. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle.
Metro Manila ngayon. May follow-up report si 2-3 sa sunog sa Malabon na may mga nadisgrasya dyan kumbatsero may Naku namatay po, talaga Alamin nga naman. natin ang balita mula kay RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Sa Jerry Gatunying, umapila ng tulong ngayon itong si Tatay Antonio Prias, no? Dahil matapos na masunugan sila kapo, namatay yung mga pamangkin at apo, ay pinagtulungan pa palang bugbugin yung kanyang anak dahil nung umalis siya ng kanyang bahay dahil nung urang nasunog, siya yung pinagmulan ng sunog. Kaya katabi ko si Tatay, ano yung panawagan nyo? Live tayo kay Jerry at Katunying, ano yung panawagan yung tulong, Tatay? Tulungan niyo po kami, nasunugan kami. Namatay yung aking pamangkin, anak ng kapatid ko, tatlo sila. Isang bata, grade 3, batang babae. Oo. May kami pinansyal na tulong ninyo po. Maawa na kayo sa amin. Kumusta po yung anak niyong na binugbutay? Nasa ospital siya, walang nagbabantay. Andun pa, hindi ko siya mapuntahan. Masama na yung ano ko, katawan ko. Kasi na-stroke din po ako. Na-stroke din po ako. Si Tatay Antonio Jerry Gatunying ay dito sila sa Multipurpose ng Barangay Lungos, Malabon. At kapot, pumunta rin dito si Mayor Jenny at sabi nga, hindi naman lahat ay may tulong na kayang ibigay maliban dun sa mga pampalibing at pasamantalang nandito at mga pagkain. Ang kanilang panawagan, Jerry, yung pasamantalang may tayo kanilang tahanan at pinansyal para sila ay makaahon pasamantala sa sunog na kanilang dinanas hanggang ngayon ay wala pa rin sila sa kanilang mga sarili at halos hindi pa raw alam kung ano yung kanilang gagawin at mangyari sa araw ng bukas. Ay, Jerry. Thank you, Edwin. Hirap talaga ng masunugan, ano? Sabi nga, di ba, manakawang ka na ng makasampung beses, wag ka lang masunugan. Ito, matindi nito. Ubus. Namatayan pa. Ubus pa ang mga kabuhayan. Yes, yun, nananawagan din tayo sa iba pang mga kababayan natin na may gininto ang puso, ano? Pwede pong magpaabot ng tulong dito sa teka mo, nabanggit ba ni Tatay kung paano makapagpapadala ng tulong? Edwin? Pwede siguro kay Edwin, ano? Edwin. Mamaya, tatanungin natin. Papalo up na lang ni Edwin ho yan. Samantala, may follow-up report si RH5 dyan sa busway. EDSA busway. RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Nagagalat ngayon, Jerry Anthony, itong mga sumasakay ng EDSA busway dito sa EDSA North Avenue Station dahil dito sa kagandahan nitong EDSA busway concourse sa bagong tayo at pinasinayaan o binuksan, formal na binuksan kahapon. Ito'y dahil sa, akala mo'y nasa airport ka, isang state-of-the-art na struktura ito, Jared Anthony, na mula doon sa kahabaan ng EDSA, kung yung mga pasahero ay galing ng West Avenue, ay conveniente na silang makakakyat dun sa mga escalator patungo rito at meron pang mga elevator, dalawa tong mga elevator na nandito kung galing ng EDSA at yung iba naman ay kung galing dito sa may pag bumaba na, halimbawang bumaba na dito sa may EDSA bus carousel dito sa North Avenue Station ay may pagpipilian sila either umakyat gamit ang escalator o kaya naman na yung mga may edad na, yung mga PWDs ay meron ding mapagpipilian na sasakyan yung elevator at maging yung escalator na nakaset up dito sa lugar na ito. Kanina, Jerry Anthony, yung mga nakakausap natin na mga pasahero dito ay pinatutuwa itong bagong EDSA busway concourse na ito na kahapon sabi nitong si Transportation Secretary Vince Dizon ay eto na yung gagawin nilang modelo ng mga itatayo pang mga tulay o EDSA busway concourse para sa EDSA busway station. At sa katunayan, sabi nitong si Secretary Dizon ay itatayo na rin, planado na yung pagtatayo ng isang EDSA busway concourse dito naman sa may bahagi na ng Ortigas, dyan sa may SM Mega Mall na itatayo
ng Department of Transportation. Ang sabi nitong si Secretary Dizon, ipilitin nila na lahat na ng mga busway station sa buong stretch, buong kaba ng EDSA ay magiging PWD friendly. Pero ang sabi ng kalihim ay may mga istasyon daw kasi na limitado, kaya titingnan nila, pipilitin nila na lahat ay gagawing PWD friendly station. So yan yung sitwasyon, Jerry Anthony. Kung makikita lang dito sa ating kaliwa, yung pagsakay ng ating mga kababayan ay kumpleto na, at ang SM Corporation na yung bahala naman dun sa pagbibigay ng seguridad, at meron silang mga itinalagang mga security personnel na nagbabantay dito mismo sa may EDSA Busway Concourse, yung naglilink mula rito sa may EDSA papunta dito sa may SM North Mall dito sa bahagi ng Quezon City, habang doon naman sa baba ay yung regular na mga tauhan ng DOTR na nanggaling sa DOTR, yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard ay siya namang nagbabantay doon sa bahagi kung saan sasakay yung ating mga commuters. Yan yung pinakauling kaganapan dito sa napakaganda state of the art ay tinayo ng SM para doon sa mga pasahero ng EDSA Busway Station. Ako si Val Gonzales, PCRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. 7:26 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:39. Uy, mayroong bago lang sa alam pa nating mga balita, may dumalaw dito sa atin. May mga vendors na nagpunta dito sa atin ngayon. At mukhang meron hong mga paninda. Ano kaya mga paninda nito mga vendors? Kasama natin dito sa studio si Tita Malu. Si Tita Malu Lipana. Mother din ito. Si Tita Malu Lipana ng Vendors Party List. Tita Malu, magandang morning. Magandang morning po, Katunying and Sir Jerry Baha. Magandang umaga po. And sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng Dos por Dos, magandang umaga po. Opo. Ano ba tinitinda ninyo, Tita Malu? Kayo po ba ay vendor talaga o Excuse me. Ako po talaga ay nag-umpisa talaga as vendor, ng mababang vendor. Hanggang ngayon naman po vendor po ako. Nag-start po ako ng vendor dito po sa Pasay po nung araw sa Malibay. Oh, talaga? Opo. Ang tinda ko nun, kung natandaan nyo, may, tama po ba? King of Balls. Ako naman po yung Queen of Balls. Mga fish balls naman po ito. ganun ba? Queen of Balls naman po siya. Hindi mo alam yun, Tita Malu ha? Malu Cabral ha? Nagtitinda kayo ng lahat ng klase ng fish ball, squid ball. Tapos may Queen of Balls. Opo, may crab balls din po noon. Opo. Saka may mga ukay-ukay din po ako tinda nung araw. Opo. Doon ako nag-start talaga. Bata pa po ako noon, maaga kasi ako naulila. Opo. Pero kung po yun, hindi nyo na itinuloy? Ngayon po, ang ginawa ko, nag-upgrade naman po ako. Nagawa ko ng patahian naman po ng mga damit na. Ayan. So, kaya lang na nag-pandemic, na-stop din po siya. Pero may patahian ako ng damit na. Tuloy pa rin naman po. Titinda pa rin po ako hanggang ngayon. Pero hindi naman, siguro ngayon, dahil sa lumaki na yung hanap po, hindi na kayo mismo yung nagtitinda. Opo, may mga kasama may na mga kayo. tauhan na Mga tayo. tauhan Mga na. kasama na tayo. So galing sa mismong vendor, ngayon ay gustong ikatawan ang mga vendor sa Kongreso. Kailangan ho ba talaga, Tita Malu, ng representasyon ng mga vendors sa Kongreso? Oo, kailangan po talaga. Kasi ako po, naranasan ko dati, nung ako po ay nag-uumpisa pa lang magnegosyo, maging vendor. Naranasan ko rin dati na wala talagang tumutulong sa amin, sa akin. Kasi katulad dati, meron akong, yung aking inuupahan. Nilak nila yung inuupahan ko, wala naman ako utang, wala naman akong kasalanan. Pero ganun pa man, since kulang ako sa budget, wala akong malapitan,
syempre talo ko sa kaso. Samantalang kung titingnan, tama ako doon. So, mahirap din po kung wala kang malalapit na makatulad kong vendors. And sa ngayon po, napakarami pong mga vendors talaga na wala pa talagang kumakatawan dito na ito yung sector, ito marginalized sector na parang kailangan talagang may kumakatawan sa kanila patungo sa ano. Marami pong problema sa talaga. sa dami ng mga vendors, Iba-ibang klase kumpatsero. kasi ng vendors Merong mga street vendors, gaya nung nabanggit nyo kanina sa fishball. Pero meron din namang mga entrepreneurs na mga nagtitinda rin ng kung ano-ano. Di ba? Merong online vendors, Sellers po, mga online sellers. Pero ano po yung, bukod doon sa nabanggit nyo na problema na mapagtripan ka nung landlord mo, ano pa yung mga nailalapit na problema na hindi napag-uukulan ng pansin? Isa pa yan, maraming problema. Nag-ikot kasi kami sa mga palengke. Nakita ko rin doon na mga problema dyan, yung ano mismo, yung palengke mismo, na nakita natin na, lumbawa, sobrang, ang tawag nito, madumi, o sobrang hindi pa ayos yung infrastruktura, o kaya napakahirap po nito minsan. Naapektado yung mamimili kasi minsan sobrang siksikan nila o ito ay yun nga madumi. So isa pa yun sa environment na kailangan na problema nila, plus siyempre mga sa puhunan din, problema din po yan ng mga ating mga salaylayan natin. Ako yung mga vendor, yan ang paboritong dalihin ng mga 5-6. Yun, kaya isa pa yun sa problema natin. Mga pautang, ano? Yung mga kaibigan natin, Mr. Kan. Yun talaga. Mr. Singh. Talaga. Mukhang kailangan talaga yon yung puhunan, pero kailangan magbabayad naman. Yung mga Yes, establish mo tama. ng pagbabayad. Tama Totoo po ba na pagka po ang nangungutang o yung vendor ay babae, mas responsableng magbayad? International Women's Day po kasi kaya napapalakas ako sa mga babae. Oo nga naman. Parehas lang naman po yun. Opa. Pero syempre po, normally kasi talaga pag babae, medyo din soft-hearted kasi sila. So pag nangako naman sila, tumutabag. Pero mas marami po talagang vendors na mga babae. Mga babae. Oo. At dito sa vendors party list, hindi lang mga babae ang inyong ikakatawan, kundi mga vendors na lalaki rin at mga miyembro ng LGBT. Tulad nung isang kasama nyo, siya yata ang pinaka-popular so far na vendor. Yung talagang vendor, street vendor. Si Diwata. Si Diwata po. Kasama po Kumusta natin raw po ba anday naghahanap po sa text, kumusta raw po ba si Diwata? Si Diwata okay naman po siya. Napakasipag naman po niya. At syempre, mabait naman po tao si Diwata. At siya naman po talaga kasi siya yung ating siya yung ating mukha. Ng literal na talaga kilalang vendor. Ako po kasi vendor din po ako from the start talaga hanggang ngayon, pero si Diwata kasi siya yung kilala lalo sa social media and sa halos buong Pilipinas na talagang vendor po siya, and hanggang ngayon din po vendor siya. Kayo siguro ano na ngayon yung naalala ko dati nung nagko-cover pa ako sa sports. Alam mo naman ako. Ano na itatanong, nagko-cover ako sa sports. Nagtitinda naman kayo ng mga sports bola po. Ayan. Mga bola, medals. May magtinda talaga. Noong araw pa mga kanto kumbatsero mga uniform. Opo, mga uniform. Mga jersey. Inaangkat ko pa yan doon sa Maynila, yung mga medals doon. Nautang ko pa yun doon sa Maynila nung araw, yung mga medals doon. Iba talaga kapag may training ng pagiging vendor, ano? Saka dapat siguro, mama, imungkahi ko lang, ang mga vendors natin, maturuan sila ng tinatawag na financial literacy. Kasi marami dyan, benta, tapos wala nang puhunan. Ubus na yung puhunan. Tama po kayo. Kasama po yan sa ating sa ating advokasya po. Oo, matutong magsubi, hindi lahat ubus-ubos biyaya. So ito pag sinabing vendor, lahat ho ng klaseng vendor ang inyong ire-represent. Opo, lahat na po ng vendor kasi katulad po ng halimbawa ang mangingisda kinukonsidera din po nating vendor, kaya dapat po magsasaka vendor din po sila kasi bebenta nila yung kanilang mga paninda, bukod po doon sa mga nasa palengke, nasa street, mga ambulant vendor, bukod pa po doon
online seller, sari-sari store, halos lahat po ng mga vendors po. So kung swertihin no ang vendors party list na number 67 pala sa balota. Ano ho yung number 1 na legislation para sigurado baka magkamali. Ano yung number 1 yung pinakaunang piece of legislation na inyong i-file? Ayan, una natin syempre yung lagi ko sinasabi, una yung kapakanan talaga. Kapakanan, kaligtasan ng lahat ng mga vendors. Maproteksyonan sila. Pangalawa po yung siyempre sa kalusugan. Kailangan sa kalusugan nila. Kasi prone talaga sila kasi maaglanan, maarawan, mainitan sila. Talagang prone sila sa sakit na wala silang matakbuhan. Isa pa yon. And siyempre doon po sa pangatlo kong K na dapat yung kaunlaran nila, yung kanilang sabi niya, yung financial literacy po. And siyempre yung pag magkakaroon tayo ng microfinancing po na dapat magamit po ng ng mga vendors para hindi sila nababaon doon sa mga shark maglo-loan ng malaking wala silang kikitain. Marami diyan loan sharks. Talagang wala nang natitira. Ayun, opo. So kawawa din. Para po lahat kami mga vendors umangat talaga. So sa dami po ng mga vendors, mga pamilya niyan, mga buong kamag-anak, ang sinasabi niyo po lahat sila ang dapat na iboto na lang ay vendors party list at wag na yung ibang party list. Kung pa pwede po. Pero kaya naman po. Dami. Baka maging 10 ang upuan. Baka kami lahat gusto niyo isa lang. Kami lahat na 10. Pasokin. No? Yun, lang naman po. Sana po, suportahan po nila at iboto po ang vendors parties. Kasi kung titingnan po talaga natin, ang mga vendors po, kaming mga vendors, may pinakamahalagang role na ginagampanan sa lipunan, lalo na sa ating ekonomiya po. Kung titingnan natin, kung lahat kami uunlad, maganda rin to ang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa. Baka wala nang magtinda. Pagka lahat magtinda na. Baka lahat magtinda na. Kasi syempre doon talaga umaasenso. Hindi, ito, gusto ko lang sagutin yung, itanong sa inyo yung isang message dito. Kailangan ba talaga ang vendor ay dugyot? Diba? Diba? Ayoko nga. Yun mismo. Kaya tinan nyo, kung kayo sabi nyo, vendor kayo, nakapustura kayong humarap sa amin. Dapat ang mga vendors natin, meron dignidad, yung maayusan ng maayos yung tama diba? Po kayo dyan. Dapat yun ang ma-level up. Dapat i-educate din sila talaga. Tama. Yun, gusto ko talaga mangyari yun. Tama po kayo doon. Hindi yung nakasalawan, nakaduster. Kasi minsan pag sinabi ng vendor ka lang, bakit nakaano ka dyan? Bakit naka-kotse ka? Parang ganun bakit naka-base ka dyan? Minsan, diba? Parang dapat. Tsaka yung itsura ng nagtitinda, reflection doon nung tinitindang malinis niya yun. Kung malinis yung nagtitinda, malinis din yung tinitindang. Saka hindi masamang umasenso, yung umpisa sa mababa. Ayos ba yung Tama po, nagtrabaho siya, pinagtrabahuan niya ng maganda yun. Basta wala siyang lalamang nakapwa. Tama po. Hindi siya gagawa ng illegal. Ayun ang pinaka-importante. Walang masamang umulag. Maraming salamat sa magbisita nyo sa amin. Baka magtitinda pa kayo. Sige. Baka may message kayo sa ating mga kababayan. Go ahead po. Okay. Magandang umaga po uli sa ating lahat po ng mga ka-vendors sa buong Pilipinas at syempre sa ibang bansa po. Nanonood ng 2x2 po. Sana po suportahan niyo po and patuloy niyo po sanang tulungan and pwede ko ba sabihin iboto? Bawal. Pwede niyo pong tulungan sana ang vendors party list po ngayon pong darating na Mayo. Salamat po ng marami. Thank you. Thank you, Tita Malu Rivana ng vendors party list. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pinasinayaan po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang dalawang palapag na socio-civic facility sa Orani, Bataan na pinaglaanan ng 50 billion pesos na pondo mula sa State Gaming Agency.
Pinaunahan po ni PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Group Ramon Stephen Villamor at Orani Mayor Efrem Pascual Jr. ang pagpapasinaya sa nasabing pasilidad. Binigyan din ni Villaflor ang papel ng proyekto sa pagbibigay ng essential services o mahalagang serbisyo sa mga taga-Orani, Bataan. Simula nang ito ay matapos, ang Socio-Civic Center ay ginamit bilang isang pasilidad sa pag-aaral para sa mga mag-aaral ng Governor Efrem Pascual Sr. Orani Integrated Central School. Ayon kay Principal Ariel Valencia, ang PAGCOR Socio-Civic Center ay magsisilbing pansamantalang solusyon sa problema sa kakulangan ng silid-aralan. Sinabi po ni Valencia na ang kanilang mag-aaral sa grade 11 at 12 ay nagsasagawa na ngayon ng klase sa maluwag at komportableng lugar na may positibong impact sa kanilang performance sa pag-aaral. Iyon! Ay, Mr. Jalomtang! Maganda mo, ito si Kuya Eric nagre-reklamo. Kuya Eric, bakit? Alam mo, vendor din to eh. Ay, oo nga. Sabi niya, sa Commonwealth, sobrang dumi ng palengke, hindi inaasikaso. Sino bang in charge yan sa Commonwealth Market? No? Magreklamo kayo, mga vendor. Lalo na kung kayo meron ng representasyon, hindi na kayo ipagwawalang bahala ng mga yan. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ito na ang Cherry Tigo 7 Pro Hybrid. Meron po itong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya na buboost nito ang performance ng makina at fuel economy. Baka akala nyo, mahal to ha. May power tailgate itong Tigo Pro 7 Tigo 7 Pro Hybrid. Magkano to, kumbachero? 1,110,000 pesos. Abay, magkakaroon ka na ng Tigo 7 Pro Hybrid. Ang bawi nito, kumbachero, yung tipid sa consumption. Yung tipid, hybrid kasi. Tapos tingnan mo itsura. Hampogi. Bang klase. Pag sakay mo dyan, parang binata ka lagi. Ang dating eh. Medyo delikado pala ako dyan. Delikado ka dyan, ano? Ano kayo hinihintay nyo? Mag-test drive na! Ay, magandang umaga at happy birthday kay Alfredo Samson. Sabi ni Boss James Bosch ng PhilHome Builders. Good morning at good morning din at happy birthday kina Architect Romy David at Architect Ami De La Paz. Yan. Oy, ka Jerry Labasan. Kumusta rin kay ka Beth Labasan at si ka Soji Jimenez. Ka Aida. Magandang morning. Salamat po sa laging pamalagi ang pagsubaybay. At ang mga taga Ubay Bohol, taga lokal ng Ubay Bohol, Kuya Ed Season at Ate Nilda Season. Magandang morning. Yay! Friday! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!